Base militar ng Amerika, pinaulanan ng maraming missiles ng Iran. Magandang araw Pilipinas, ito ang breaking world news at ngayong araw ay sisimulan natin ang detalyadong pagtalakay sa maraming airstrike na inulunsad ng United States at Israel laban sa Iran na siyang nagbunsod ng pinakamalalang military escalation sa gitnang silangan ngayong dekada. Mga kababayan, noong nakaraang Sabado, August 28, 2026, opisyal na inulunsad ng Estados Unidos at Israel ang isang serya ng matitinding airstrike sa teritoryo ng Iran sa ilalim ng tinaguriang Operation Epic Fury. Ang mitin nila ay ayon sa mga pahayag ay pagpigil umano sa mapanganib mula sa nuclear at missiles program ng Iran, pati na ang pagbuwag sa ekstruktura ng pamahalaan nito, isang hakbang na labis na kinundina ng Tehran at ng iba pang bansa sa mundo. Ayon sa balita, umabot sa daan-daan ang mga target na tinamaan ng mga Amerika at Israel airstrike, kabilang ang mga pasilidad ng Revolutionary Guard at depensa ng Iran. Ang Administrasyong Estados Unidos ay nagsabing kinakailangan ng ganitong operasyon upang protektahan ang kanilang mga sibilyan at kaalyado at pigilan ang anumang banta na maaring magmula sa Tehran. At isa sa pinakamalaking ulat na umabot ay ang sinasabing pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, isang leader na may malaking impluwensya sa politika, military at relihiyon sa bansa. Bagaman ang kumpleto at opisyal na detalye ay patuloy na sinusuri ng iba't ibang international news agency, ito ay nagpapakita ng isang bagong yugto ng digmaan. Matapos ilunsad ng Amerika at Israel ang airstrike, mabilis naman na tumugon ang Iran sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga missiles at drones sa mga base militar ng Amerika at mga alyado ng rehiyon. Kabilang na ang mga bansa sa Gulf tulad ng Kuwait, Bahrain at iba pa. At ang eskalasyon ay nagdulot ng mga aerial engagement at mga pasiklab ng sunog sa iba't ibang lugar. Sa gitna ng labanan, inuulat ng pagkasawi ng mga Amerikanong sundalo at pagsugat ng marami pang ibang mga apektado ng salihan ng mga missile strike. At may mga ulat din ng friendly fire incident kung saan 3 US fighter jets ang aksidenteng napabagsak ng Kuwait Defense habang kumikilos sa gitna ng digmaan. Ngunit ang 6 na crew ay ligtas na nai-rescue. Ang digmaan ay hindi lamang airstrike, ang epekto nito ay ramdam sa buong gitnang silangan. Ang United Nations at mundo ay nananawagan na agaring tigil, putukan at negosasyon para maiwasan ang mas malaking sakuna. May mga bansa ding nagpahayag ng paghahangad para sa diplomatic solution upang hindi ito lumawak at makaapekto sa international stability. Ang epekto ng digmaan ay hindi lang sa militar. Maraming international flight din ang kinansela o dinidirect dahil sa takot at panganib sa Middle East airspace at milyon-milyong OFWs at sibilyan ang apektado dahil sa kaguluhan. Patuloy po nating subaybayan ang mga kaganapan sa digmaan ng may balanse at patas na pag-uulat. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa daily updates. I-comment kung ano ang aspeto ng military conflict ang nais ninyong talakayin pa sa mga susunod na video. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta.